Isa ito sa mga naging kontrobersyal na balita noong 1961, ang kwento sa likod ng pagkabaliw umano ng isang ama sa kanyang nag-iisang anak na babae. May katotohanan nga ba ang mga ito? Ano nga kaya ang motibo sa pagpaslang ng isang haligi ng tahanan sa kanyang sariling pamilya? Alamin natin ang buong kwento sa likod ng bahay sa Zapote Street, ang kasaysayan ni Pablo Cabading. Sa pagitan ng ebidensya at takot, ito ang dokyo sa dilim. Gabi ng January 18, 1961, sa isang bagong tayong bahay sa 1074 Zapote Street, Makati, may biglang umalingaw-ngaw na 4 na putok ng baril. Agarang rumesponde ang mga kapulisan sa nasabing insidente. Pagdating ng mga kapulisan ay may narinig silang mahinang boses mula sa loob ng isang kwarto. Boses ng isang babaeng humihingi ng tulong at pagbukas ng pinto. Isang karumal-dumal na eksena ang bumungan. Si Asuncion Cabading may tama ng bala sa dibdib at tiyan. Buhay pa ngunit kritikal. Sa ilalim niya makikita ang bangkay ng kanyang anak na si Lydia Cabading. At sa ilalim ni Lydia ang asawa nitong si Dr. Leonardo Quitangon na wala na ring buhay. Sa parehong kwarto natagpuan din ang padre de pamilya si Pablo Cabading. Patay matapos umanong kitlin ang kanyang sariling buhay. Pero sino nga ba si Pablo Cabading? Siya ay haligi ng tahanan ng pamilyang Cabading, isang retiradong pulis, kilala sa pagiging mahigpit, strikto at dominante. Ang kanyang asawa naman na si Asuncion Cabading ay kilala bilang tahimik at sumusunod lamang sa kanyang asawa. Sa bahay na ito ay may kasama silang isang batang kanilang inampon na si Eduardo, 8 taong gulang at 2 kasambahay na mga bata pa. At ang kanilang nag-iisang anak na si Lydia, isang batang doktor, mahiyain at tila may itinatagong takot. Taong 1960, nakilala ni Lydia si Dr. Leonardo Quitangon. 35 anyos, isang professor at doktor sa UST, mabilis na nagkamabutihan ng dalawa. Sa likod ng simple at matamis na pag-iibigan, ay may kakaibang misteryo kay Lydia na hindi maipaliwanag ni Leonardo. Kumpara sa karaniwang magkasintahan ay hindi mahiling magkwento si Lydia tungkol sa kanyang pamilya. Tila walang magandang alaala ang kanyang kabataan. Bawal siyang gabihin ng uwi at takot na takot sa kanyang istriktong ama na si Pablo. Ayon sa mga testimonya, hindi ordinaryong klaseng ama si Pablo. Mahigpit ang pagbabantay ni Pablo sa anak niyang si Lydia. Bantay sarado ito at hatid sundo sa eskwelahan. At kung sino man ang lumapit sa kanyang anak ay siguradong may pagbabantang mangyayari. Pero nagbago ito dahil pumasok na sa buhay ni Lydia ang kasintahan na si Leonardo. Naging seryoso ang relasyon ng dalawa na umabot na nga sa kasalan. Pero bago ibigay ni Pablo ang kamay ng kanyang dalaga, may kondisyon ito na hiningi. Una ay ang bigyan ng marangyang kasal ang kanyang anak. Pangalawa ay ang 5,000 pisong dowry. Hindi kayang bunuin ni Leonardo ang hiling na 5,000. Kaya naman binabaan na lamang ang halaga na kanyang hinihingi. At ang huling kondisyon
ang manirahan sila kasama ang pamilya ni Lydia sa nasabing bahay sa Zapote. Matapos ang kasalan, dito na nakita ang mahigpit na pagkontrol ni Pablo sa bagong kasal na si Lydia at Leonardo. Walang privacy, walang sariling desisyon, at ultimo honeymoon nila ay pinakialaman ni Pablo. Palaging may dahilan si Pablo para hindi makasama ni Lydia si Leonardo. Dito mailalarawan na ang bahay na ito ay nababalot ng tensyon sa pamamahala ng padre di pamilya na si Pablo. Habang tumatagal ang pagsasama ng bagong kasal, tila lumala ang naging mga alitan. Sinubukan na ni Leonardo na ilayo si Lydia ngunit ayon sa ulat, nagbanta si Pablo. Kapag sumama siya sa iyo ay babariling ko siya sa ulo. Sa isang banda naglakas loob na si Lydia na sumama sa kanyang asawa para lisanin na ang bahay nila sa Zapote. Napunta sila sa bahay nila Leonardo sa Cavite. Pero mabilis ding natunto ni Pablo ang kinakaroonan ng dalawa. Ang nakakagimbal dito ay may dala itong baril at nagbanta na walang nagawa ang mag-asawa kundi ang sumunod na lamang at bumalik sa bahay nila sa Zapote. Kinabukasan, may utos si Pablo kay Lydia na samahan ni Lydia ang kanyang ina. May sakit daw ito, ngunit ayon sa mga saksi, hindi totoong may sakit noon si Asuncion. Sa loob ng bahay habang nasa kwarto sina Lydia at Leonardo, may narinig pa ngang mga sigawan. At ilang sandali pa ay bumasag sa katahimikan ng Zapote Street ang 4 na putok ng baril. Nagkalat ang dugo sa lahat ng sulok. Ayon sa investigasyon, lumitaw ang ilang posibleng dahilan. Una, matinding selos at kontrol. Ikalawa, galit sa pagkawala ng kapangyarihan ni Pablo kay Lydia bilang isang ama. Meron ding mga kontrobersyal na haka-haka tungkol sa hindi pangkaraniwang relasyon sa loob ng pamilya. Gayunpaman, walang konkretong ebidensya ang tuluyang nagpatunay sa motibo ng krimen at patuloy pa rin itong misteryo hanggang sa ngayon. Ang kasong ito ay naging isa sa mga pinakatanyag na krimen sa bansa. Naisulat pa ito sa aklat ni Nick Joaquin na pinamagatang The House on Zapote Street at naisalin sa pelikula noong 1981 na pinamagatang Kisap Mata, isang obra na kinilala sa pandaigdigang entablado. Ngunit higit pa sa kasikatan ng kasong ito, naging isa itong paalala na ang labis na pagkontrol at pang-aabuso sa kapangyarihan sa loob ng tahanan ay pwedeng maghatid ng trahedya at tuluyang pagkawasak ng buong pamilya. Hanggang ngayon ay nananatiling misteryo ang totoong nangyari at motibo sa loob ng bahay sa 1074 Zapote Street. Totoo nga kaya ang mga hinala o isa lamang itong resulta ng matinding pagnanais ng kontrol at ng galit? Sa pagitan ng ebidensya at takot, ito ang Dokyo sa Dilim.